So ang tendency kasi niyan, kasi sa Pilipinas mga kamata, yung Pilipinas ay yung lugar natin, palaging dinadaanan ng yanig yan o lindol kasi volcanic ano tayo, area yung Pilipinas ano. Magandang tanghali sa inyong lahat. So nandito ngayon ako sa taas ng ginagawa namin dito sa sa Quezon City ano. Guys, sa gustong manood at matuto nito, so ituturo ko sa inyo kung paano yung arrangement ng bakal kasi nagbabakal na po kami, yung paglatag ng bakal sa slab. Napaka-importante po yung bakal na yung paglatag sa slab ng bakal kasi ito yung nagdadala ng tibay sa flooring, yung pinaka-floor ng sahig ng bahay. So ang ginawa namin dito kasi double yung bakal, may isang sapin sa baba at saka isang sapin sa taas. At yun naman talaga ay recommendation ng sa paggawa ng bahay para magiging matibay siya. So ipapakita ko sa inyo mga kamata kung paano ginagawa yon at paano i-align yung bakal na yon. So sana may matutunan kayong aral dito sa ipapakita ko sa inyo mga kamata kasi napaka-importante po ito dahil pag magpagawa po kayo ng bahay sa sa yung mga bahay nyo, sarili nyong bahay mga idol, ito ganito yung gawin nyo para matibay yung bahay nyo kasi yung bahay natin pan lifetime yan. Ito yung nagsisilbing tahanan natin sa araw-araw. So kaya ipapakita ko sa inyo to para kung gusto nyong gayahin at maging matibay yung bahay nyo. So mga kamata, ipapakita ko sa inyo kung paano yung pag-alignment nito. So ito yan mga kamata. Nakikita nyo itong unang bakal na to, yan yung unang patong yan. Ito yung unang patong na yan, ito nakalyabi siya. Nakikita nyo, nakalyabi siya. Nakatali siya dito. Tapos kung mapapansin nyo, walang tali ito. Nandito, ito yung pangalawa kasing patong. So makikita nyo rito sa may biga. Yan yung biga niya. Ito nakataas na dito at saka yung doble na sa ilalim nakasalo. Makikita nyo mga kamata. Yan. So ang tendency kasi niyan, kasi sa Pilipinas mga kamata, yung Pilipinas ay yung lugar natin, palaging dinadaanan ng yanig yan o lindol kasi volcanic ano tayo, area yung Pilipinas ano. So para anti-lindol pati itong ginawa namin na ito mga kamata. So pag nakikita nyo yung ibang bakal nasa taas, yung iba nakalusot sa ilalim mga kamata. Yan. Pag yumanig yan, maglalaro itong dalawa. Pero nakabigkis siya dito sa may biga. Yung biga 16 yan. Ito naman ang yung bakal na to is 10 mm. Then kasalitan niya is 12. Ito yung 12 mm sa ilalim, 10 mm. Then ang kasalitan sa taas 12 mm. Then 10 mm rin sa baba. Ganyan ang paglatag niyan mga kamata, mga idol. So dito naman sa may ang importante dito idol ay yung nakakawit talaga, yung naka-eskwala yung pinakadulo. Papakita ko sa inyo kung paano. Situate mga kamata na ang bakal yung ilalagay naka-eskwala sa dulo. Naka-eskwala siya, nakaganyan no. Yan, nakabaliko siya, naka-eskwala siya no. Nakikita niyo lahat yan naka-eskwala. Yan, ito naka-eskwala yan mga idol. Yan. Ang tendency niyan idol ng kung bakit naka-eskwala niyan, pag yumanigman yung bahay o nagkaroon ng aftershock, hindi siya mahuhugot kasi naka-eskwala. Ito yung pipigil yung eskwala na to mga idol. Yan. Tapos pag bahay nyo ang ginagawa mga idol, huwag kayong papayag na single
single yung bakal, kagaya nito. Yung isa lang. Makikita nyo idol, may angat yan oh. Mamaya itatali namin yan para magdikit, para yung ilalim ng ano, hindi dumikit sa flooring. Ang isang tendency mga idol ng flooring o yung slab na tinatawag na may pagbabago. Tandaan nyo palagi pag gumagawa kayo ng bahay mga kamata, yung pangilalim na bakal na to ay kailangan hindi nakalutang dito sa slab. Kung makikita nyo sa mga bahay na pangkalimitan na ginagawa dito sa Pilipinas, makikita nyo sa ilalim pag binaklas yung forma mga idol. Ito yung mga forma, ito yung forma. Yan, plywood lang siya. Pag binaklas yan mga idol, gumuguhit yung bakal sa ilalim. Kung makikita nyo sa mga isang buwan, pag baklas nyo ng ano, may kalawang na siya sa ilalim mga idol. Yun ay pagkatagalan yun mga idol, pumuputok yun. Pumuputok yung semento dahil kinakalawang na yung bakal. So mali po yun mga kamata. Mali yun. Kailangan nakaangat, nakalubog siya para hindi kalawangin yung bakal. Kaya may pagitan yan idol, may awang. Kung nakikita nyo, yan ang huling bakal na inihipo ko. Kasya yung daliri ko. Yan, kasya. Yan po yung tendency para lumusot ang halo dito sa ilalim. Yung bakal makukover ng halo, hindi siya kakalawangin. Tandaan mo yung mga idol, ito yung tamang process ng paglatag ng bakal sa bahay. Huwag po kayong papayag ng ganito lang kasi lulundo po yan. Pag may bumagsak o patungan ng semento, pag single lang siya, ganito, single lang, isang cross lang yan idol. Yan o. Pag tinanggal namin dun sa taas, ito, kita nyo gumagalaw oh. Hindi sumasama to. Pag ito lang mga idol, huwag po kayong papayag, lalo na kung bahay nyo, huwag kayong papayag na ganito lang ang gagawin. Kontrata man o hindi, huwag kayong papayag mga idol. Yan ay ikakapahamak nyo kasi may tendency bumagsak kasi kukunti yung bakal. Ito mga idol, ang pagitan nito is 4 or 10 cm. Yan o. 4 or 10 cm yan. 10 cm in centimeter, then 4 inch ano, 4 inch siya sa inches. Ang layo niyan. Yung naka-square na yan. Yan yung ano, yan yung standard talaga na paglatag ng bakal sa slab. Kung makikita nyo mga idol, akala bang ano ng bakal o halos dikit-dikit. So kasi yan talaga ang requirement sa mga ano ngayon, sa mga subdivision o sa mga 3 stories na bahay. Ito kasi mga idol, 3 stories na bahay ito. So kung nagtataka kayo kung bakit naka-incube ito, naka-ganon, dahil dito sa electrical. Kasi kailangan naming iwasan tong electrical. Nakaipit yan mga kamata, nakaipit yan sa ilalim, yung electrical. Kung nakikita nyo, nakaipit to sa ilalim. Nasa gitna yung electrical. Yan, nasa gitna yung electrical pinadaan. So naandyan na rin yung tubig namin. Yan. Malakas ang hangin at tanghali. Malakas ang hangin, nakatrapa lang yan mga idol. Trapa lang. So yung bubuhusan lang kasi namin mga idol dahil sikip yung area. So dapat to buo kasi sa amin talaga pag kami gumagawa ng bahay, buo talaga ang buhos niya na idol. Yan, buo talaga. Ngayon dahil sobrang sikip ng area, wala kami mapaglagyan dun sa ano ng ano, wala kami mapagaluan. Highway na kasi yan idol. Yung kanto na yan highway. So bawal maghalo dyan, kaya dito talaga kami sa area namin maghahalo dyan sa baba na yan. So masikip, kaya ang ginawa namin pag inislaban namin yan master, pag inislaban namin yan, magkakaroon ng walang area ng haluan sa baba o paghahalo ng simento. Kaya binakanti namin yung area na yan, yung kabila. Kasi pag inislaban namin yan, marami ng tukod, tutukuran namin yan. Tutukuran namin, wala na kami mapaghaluan dun sa aming halo na ibubuhos dito. So ang ginawa namin, kinalahati namin, pero yung dugtungan mga idol dito sa may gitna ng biga na yan. Yan. Kasi hindi pwedeng dito ka magkakat ng
ng buhos. Bawal yun mga master, kasi may posibleng bumigay pa rin yung ating slab. Hindi man bumigay, nagkakaroon siya ng cracking, lalo na pag yumanig ng konti, medyo magkakaroon siya ng cracking. So dyan ang dugtungan mga idol, dyan. Always yung tandaan, sa may sentro ng biga yung palaging dugtungan ng buhos kung alanganin kayo sa area. So kaya hindi namin binakanti namin yan mga idol. Malawak din tong bubuhusan namin. Nasa 86 o 100 square meter ito. So kinalahati lang namin, ginitaan lang namin. Kasi yung area yung masikip, bawal kasi magalo doon sa may sa may labas, sa may kalsada. Mahigpit dito sa Quezon City. So kaya dito kami maghahalo. Binakanti namin yung ilalim na yan. Yan lamang po mga idol. Sana may napulutan kayong aral doon sa paggawa ng paglatag ng bakal sa slab mga idol, kasi yan ay napaka-importante talaga. Yung iba kasi na experience ko, basta latag lang sila ng latag ng bakal, pero mali po yun, kasi may yung bahay natin, tinitirahan natin yan ng panghabang buhay. So kailangan patibayan na natin mga idol. Yung Pilipinas palaging niyayanig yan, kasi nasa fault line yung lalo na rito sa Quezon City, nasa fault line po tayo. Kaya kailangan matibay talaga yung gagawin yung slab. So sana may napulot kayong aral doon sa mga nagmamason, nangungontrata. So sana makatulong, at sama sa mga bagong mangungontrata o gustong matuto kung paano ilatag yung bakal. So sana mapanood nyo tong video na to. Maraming salamat po sa lahat, sa lahat ng nag-subscribe sa akin. Maraming salamat. So mainit dito sa taas mga kamata. Grabe, puro trapa lang yan. Puro trapa, kaya mainit, grabe. So yun lang po. Bye bye.